Mr. Chair, Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin, 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Mr. Chairman, I made the motion, Mr. Chairman. I have a a pending motion, Mr. Chair. I second the motion. And Hindi duly kasi seconded, Mr. tapusin Chair. muna natin yung bitin na ano kasi let us follow the... Mr. Chair. Mr. Chairman, Mr. Chair. I'm now being tempted to raise a point of order, Mr. Chairman. I made the motion duly seconded, Mr. Chairman. Excuse me. Akala ko ba meron time limit dito kasi marami pang mga nakapila. 1, 2, 3, 4, 5. And then by 2 o'clock mag-adjourn. So, As a matter of fact, your 5 minutes, sir, is finished already. So. Last na lang, isa lang. Hindi, kasi hindi na makakaano itong mga kasama natin. With the permission of Senator Tolpo. Senator Tolpo, maigsi lang. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe si Diskaya tumestigo na. Napahiya si Marcoleta. Binira ni Raffy Tulfo. Naiyak si Bato at Joel Villanueva. Ayon sa nakalap nating impormasyon, uminit ang ulo ng mga senador matapos ubusin ang oras ng Senado ng 2 kasamahan nila. Binulgar kasabwat sa flood control project. Grabe si Diskaya tumestigo na. Napahiya si Marcoleta. Binira ni Raffy Tulfo. Naiyak si Bato at Joel Villanueva. Tara panoorin natin. Continue, Senator Bato. Yes, last question, Mr. Chair. Last question. You still have 1 minute. Yeah. Andito bang COA? Sinong COA representative? Morning po, Your Honor. Yes, ma'am. This is on ghost projects already paid. BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. said contractors found guilty of under-declaration or evading taxes will not be issued updated tax clearances, effectively disqualifying them from future government projects and suspending settlement of their current contracts. He addressed reports on ghost flood control projects, which the government had fully paid for and declared as completed, but which, upon subsequent verification and validation, were discovered to have never been actually constructed or physically undertaken. Malinaw na sa BIR report na ito na may mga proyektong fully paid pero hindi naman ginawa. Paano nakakalusot ito sa inyong post-audit at bakit hindi kaagad nakikita bago ma-release ang final payment? Can you respond to that, Yes, Mr. Chair? Your Honor, the audit team or the audit teams under the DPWH has already issued notices of disallowances based on the absence or non-submission of the disbursement vouchers and dun din po sa mga may technical deficiencies noted by the audit teams po. Yun nga. Itong mga project na ito nga, na verified, validated, na ghost projects talaga, hindi ginawa. So ano nga ang papel ng COA dito? Hindi ninyo ito nakita. Sabi mo, granting na post-audit ginawa ninyo. Yes po. Pero ito fully paid na eh. Yes, so we Honor. presume na Yes, nag-conduct na kayo ng post-audit dito. Meron na po, Your Honor, hindi po siya na post-audit, kaya po nag-issue na po si auditor ng notices of disallowances para doon po sa mga projects na yun, Your Honor. At doon sa mga hindi po sinubmit na disbursement vouchers po. Are you happy with her answer, Senator Bato? I'm not satisfied, Mr. If Chair. I may I'm not satisfied. provide po, Your Honor, for... Ang tinatanong niya po, Madam, Yes po. paano nyo inaudit yung ghost project? Yes, Your Honor. Doon po sa case po kasi ng Bulacan, Your Honor, marami pong hindi na-submit na disbursement vouchers. So, hindi naman, kahit several... Ang ibig nyo sabihin, nagdidepende lang kayo sa mga papeles, sa dokumento? Hindi po, Your Honor. Kaya nga po, dahil hindi po sila nakapag-submit, nag-issue na po ang audit teams ng notices of disallowance. Hindi Kayo, mahirap, Mr. Chair, mahirap na puro lang tayo notice of disallowance na klarong-klaro na ito na ghost project
Yes, Wala- Your Honor. wala ba- Yung hindi po kasi pag-submit ng account, sir, or yung disbursement vouchers, pwede pong kasuhan din yung mga persons liable na hindi nag-submit doon sa... Hindi, wag mo na akong Opo. wag mo akong dalhin doon sa mga papel yan, Opo. mga disbursement na yan. Kuha. Kung mag-post audit kayo, di ba pupunta kayo sa area, tingnan nyo kung saan ang project. Yes po. O ngayon, hindi nyo nakita. Ano, hanggang kuan lang kayo? Hanggang disallowance lang kayo? O hindi nyo nakita. O ano ngayon? Hindi ba papilin nyo yan as commission on audit na mag-file lang kaso? Yes po, Your Honor. Yun po yung susunod na hakbang Ay, po susunod. ng Kailan COA. pa susunod? Kasi, Naubos na ang pera ng gobyerno ito. Nabayaran na lahat itong project na ito na hindi nagawa. Tapos ngayon, susunod pa. I am so, alam mo, yung mga tao na nanonood sa atin, sabihin nila, kaya pala naglipana yung ghost projects dahil yung kuha, kabagal kumilos. Hindi po, Your Hindi. Honor. Gusto ko lang pong iklaro na yun pong sinasabi nating Ghost Project na isa po sa mga nabisita ay 2025 transactions po siya. At declared po siya na completed as of July 2025. Yun pong disbursement vouchers po niya ay hindi pa po due for submission noong August po na unang hearing natin. Kailan ninyo mapapailan na kaso ito? Because the people are impatient. The people are impatient with all this corruption na Yes, nangyari. Your Honor. Kailan nyo ipapile? Can you give us a... Ganito po siya, definite Your Honor. answer? Opo. Ganito po siya. Di ba po kasama po siya doon sa ating special audit. Sa ngayon po, fina-finalize po yung audit highlights natin sa special audit. Doon po sa audit highlights... Alam mo, yung Yes, Your mga Honor. tao Opo. nakikinig sa atin Yes ngayon, po. hindi pasok sa utak nila yung special, regular audit or what. Yes po. Ang tanong ko sa iyo, kailan nyo tumapailan ng kaso? The soonest possible time po, Your Honor. What is the soonest time? Dahil i-issue po ngayon yung ating... Kaya, what is the soonest time? Estimate. this month po, Your Honor. This month. Opo. Mapailan nyo ito ng kaso? Opo. Ngayon, sino ang pwede nyo papailan ng kaso? Sir, based po doon sa audit, sir, yung mga, yung mga persons liable po, pwede pong management officials ng DPWH at ganun din po yung mga contractors po. Mr. Chair. So, this month, Interjection, Mr. Chair. If I may. Excuse me. Akala ko ba meron time limit dito kasi marami pang mga nakapila. 1, 2, 3, 4, 5. And then by 2 o'clock, ano na tayo, adjourn. So, As a matter of paano fact, your pa 5 natin minutes, sir, ma- is finished already. Okay. thank you. But Thank you, may Mr. Chair. may I interject with the indulgence of Senator Bato, Mr. Chairman? If I may, in the same topic, Mr. Chairman, with regard to COA reports, Mr. Chairman, if I may, just a few queries, Mr. Chair. Queries Yeah. na kasi Yes, nakalinya Mr. yung Chairman, mga- because I heard, because I'm sure a lot of our people are listening and watching. Very interesting yung ni-raise ni Senator Bato. Ma'am, from COA, what's the difference between fraud audit and yung audit highlights? At binabanggit nyo, matatapos na po ito. Is that correct? Because that's the reason why the chairperson of COA is not here today, because he's finalizing it today. Am I correct, ma'am? Your Honor, opo. Yung fraud audit po, ang result po ng kanyang, or report po na lalabas, ay yung pong audit highlights po natin. The audit highlights would contain the significant or yung key takeaways po doon sa ating fraud audit, wherein the nature of the alleged fraud and the persons liable, at saka yung mga gathered po na evidence, ang lalamanin po ng ating highlights. Kailangan po ng due process, sir, kailangan po munang ipareceive doon sa mga persons liable para po mag-comment po sila at magbigay din po ng kanilang panig. Yes, now I understand. Okay? So, si Senator Bato, tinatanong niya yun, dun sa audit highlights, dun makikita yung nature ng alleged fraud, yung evidence gathered, and the parties involved. Am I correct? So, matatapos na po yan. Mr. Chairman, if I may respectfully move that we subpoena itong binabanggit ng ating guest from COA, yung matatapos nila na fraud highlights,
immediately i-furnish ng copy itong Blue Ribbon na committee, even, Mr. Chairman, even while awaiting the response of the respondents. And also, once they responded, Mr. Chairman, we'd also like to subpoena the copies of the responses of the respondents as soon as they are submitted to COA. I so move, Mr. Chair. Mr. Chair, Mr. Chair, excuse me, Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you, and yet mga kasamahan ko rito in bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin, 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impression na walang fair dito, noon, sinabi ko na in the earliest statement na nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakate ang plenary at exactly 2:15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang, I am following a schedule here. Ito pa yung nandito kung wala na si Senator Marcos, tapos ka na. Mr. Chair. Mr. Chairman, Chair, I akala ko made po the ako motion, yung sunod Mr. kay Chairman. Senator I Villarosa. have a pending motion, Mr. Chair. I second the motion. And duly Hindi, kasi seconded, Mr. tapusin Chair. muna natin yung bitin na kasi hindi tayo, na para tayo nagpapatintero, Madam Kowa Ang tinatanong napakasimple lang, paano nyong inaudit yung ghost? Bago po bayaran ng COA yan, pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor ninyo, meron kayong area director Ibig nyo sabihin na bayaran ito nung walang pumirma na auditor? Your Honor, ganito po yung procedure natin. Wala na po tayong pre-audit, kaya po ang nagbabayad ay ang pumipirma na lang po. Wala akong pakialam sa pre-audit. I'm not asking you about the pre-audit. Meron kayong post-audit Yes, Your Ito Honor. nangyari, ghost project Opo. Tapos na tapos pero walang nangyari. Ang tinatanong namin sa'yo, sino ang pumirma? Bago mapirmahan yun, merong certificate of acceptance, merong certificate of completion, pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang resident Anong gagawin ng COA? Post-audit nga lang po. Kaya po... Ano nga yung post-audit? In your charter, Opo. magkaintindihan tayo. Ito yung inyong charter, sample of services listed in COA Citizens Charter. Financial audit, performance audit, compliance audit, fraud audit, special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Among these, alin ang akma doon sa performance ng contract? Opo. Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Sus Mariosep, Opo. wala nga compliance Ganito po, Your Honor, marami pong observation ng mga auditors natin pagdating po sa compliance nila sa procurement. Sinong mag-a-avail ng compliance? Sino yung auditee? DPWH po sa case po natin ngayon, Your Honor. So anong nangyari? Marami pong observation ng mga auditors natin, sir, pagdating po sa compliance nila ng 9184. Kapag ba ang chairman mismo pumunta rito, he can present better questions than you, answers than you? Pareho lang din po yung isasagot, Your Honor. Kasi ganun Pareho po yung proseso isasagot natin. Opo. O, sandali lang. Let us follow the... Mr. Chair. Mr. Chairman, Mr. Chair. I'm now being tempted to raise a point of order, Mr. Chairman. I made a motion duly seconded, Mr. Chairman, kasi nga kung... to subpoena, Mr. Yeah. Chairman, today, Mr. Chairman. I'm asking it today because they said they if will that fix will it help us, today. okay. Any second? Yeah, it was already seconded, Mr. Oh, Chairman. there's a motion and there's second. The motion is approved. Then let's Thank you, continue Mr. with the Chairman. questioning. Mr. Chair. Sir, kasi yung 5 minutes ko, maraming sumingit. Last na lang, isa lang. Hindi kasi maigsi. hindi na makakaano itong mga kasama natin. With the permission of Senator Tulfo. Senator Tulfo, maigsi lang. Maigsi lang. Ha? Di ba, Mr. Chair? Kasi ang sabi ng, Mr. Chair, sabi ng COA, Teka muna, with the permission of Senator Tulfo. okay lang? Clarification, Mr. Chair. Akala ko po ako yung Oo nga, kasunod kayo na po ang ni susunod. Senator Kaya lang, ang Villarosa. daming ayaw pang bumitaw. Wala Hindi, tayong hindi. mga- Hindi ho, Marami naghihintay kayo naman po last ako. na to, last. Tinatanong ko lang po last, yung last. sequence. And then Salamat, last, Mr. and then Chair. Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Pagkatapos wala na si Senator Amy, Senator Rapi. Yeah.
Sandali lang, ikaw nang Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman, considering that this representation is part of the leadership, okay. Priority, we find priority, out, Mr. priority. Chairman, Okay. the list of... Last question, then Senator Risa. Wala na si Senator Marcos, Senator Joel, Senator Rapi, Senator Robin, magkano ka? Senator Robin. And then Senator Mark. Okay, in that order. Thank you, Mr. Chair. Proceed, sir, proceed. Ma'am Kuya, sabi mo kanina, kaya hindi pa kayo nakapag-file ng kaso dahil itong mga ghost projects na ito ay 2025 nangyayari. Am I correct? At you need time para Sir, for makapag-file ka. clarification, isa po doon sa mga ghost projects na na-mention, sir, ay 2025. Pero sa iba po, hindi ko po masigurado kung anong taon. Okay, ganito. According to CUA Annual Audit Report 2023, 2023 ito, it was observed that various infrastructure projects with aggregate cost of 5.716 billion were declared as 100% complete. On the report on publicized government programs, projects, and activities, and project status monitoring reports of DPWH implementing offices despite the deficiencies or defects noted upon actual inspection and validation thereof. Ibig sabihin po, sa regular annual audit ng CUA, nakikita na ang mga mali-maling report ng District Engineering Office ng DPWH. So itong mga 2023 na mga problema, wala pa kayo napailan ng kaso nito? Your Honor, yung iba po dyan kasi, kinorek na nung contractor yung mga noted deficiencies. Yung iba naman po, nagbayad na po yung mga persons liable. At doon sa mga nakorek, kahit nakorek po, meron din pong mga pinataw or nakolektang liquidated damages po. So, meaning, wala talaga nakasuhan kasi naayos nila. Naayos nila ito lahat. Kasi 5.716 billion pesos na projects. Sabi, maraming deficiencies. Tapos, Po yung wala total- nakasuhan. Yan po yung total contract cost, Your Honor, yung 5.7. Yes. Opo. So, wala nakasuhan ito. Itatanong ko po kasi, Your Honor, consolidation po yan sa lahat ng regional and district engineering offices. Yes, I hope, Opo. ma'am. That's your Opo. mandate. That's your mandate. Kukunin po namin sa mga regional auditors Yeah, po gawin natin po ninyo. kung meron po silang mga finailan po para po dyan. Salamat, Opo. ma'am. Thank you po, very Your much. Mr. Chair, I'm done. Senator Rapi. Thank you, Mr. Chair. Kanina nabanggit ni Senator Soto na yung dealer na inamin naman ng mga diskaya ang pinagkukunan nilang kanilang luxury vehicles ay yung company na involved sa pagpasok dito ng Ducati na hindi nagbayad ng tax kaya hinila kasi in-expose ko yon. So my question dito sa mga sa diskaya, mag-provide kayo, are you willing to provide all those documents from the Bureau of Customs na to make sure na nagbayad kayo talaga nung tamang buwis doon sa mga luxury vehicles ninyo na pinalaway nyo sa taong bayan na 28 you said? And also, Mr. Chair, siguro patawag na natin yung Bureau of Customs kasi malay mo, meron nga korupsyon doon sa mga project nila. Pati ba naman sa pagbayad ng buwis, lulukuhin pa tayo. So baka meron tayong mahila doon. Are you willing? Yes po. Okay. Number 2, dito sa BIR, nabalitaan nyo, of course, last year, palumabas yung video na in-interview itong mga diskaya tungkol sa kanilang mga ari-arian na sobrang lavish. Nag-issue kayo ng LOA against them? After na makita yung video? Letter of authority? Letter of authority to a corporation. But did you do that? Your Honor, please. Ginawa nyo ba yun para sa Yes, mga Your diskaya? Honor. There was a letter of authority. Ano pong lumitaw doon sa result ng It is still an ongoing investigation, Your Honor. 1 year ago pa? I think the LOA was issued 20, if I'm not mistaken, late 2024 or early 2025. Kaya nga, bakit ang tagal? Samantalang pag nag-issue ka ng LOA sa mga Chinese, sa mga beer houses, in 2 weeks na natatapos agad. Siyempre, nagkakaroon ng under the table. So bakit dito ang tagal?
There's we observe some procedures. No, I don't want to. Hindi acceptable yan. Marami akong kaibigan ng mga businessmen, mga Chinese karamihan na nagsusumbong sa akin. Pinapadala nyo ng LOA randomly kahit na alam nyo na walang kasalanan. Gusto nyo lang sigurong maharas or ma-check yung status ng kanilang tax payments. Initial nyo ng LOA. In matters of 2 weeks, maximum 1 month, lumalabas ng resulta ng LOA, nagbabayad na yung Chinese na sinasabi nyong kulang at nagbabayad sila on the side kung kanino man yung Poncio Pilato. Now, dito sa Diskaya, inaabot kayo na matagal. Bakit tumatagal? Dahil nagtatawaran pa? Most of this time that we'll consume, Your Honor, is gathering of some documents from third-party sources verifying the initial information gathered. No, you don't gather documents. They are the ones who should provide you all the documents necessary for you to prove your point. Yes, Your Honor, that's Which true. you are doing it. Again, babalik ako dun. Ang tagal-tagal nyo mag-audit sa mga tulad ng mga Diskaya, pero pag sa mga maliit na negosyante na gusto nyong harasin, ang bilis nyo agad maglabas ng LOA at saka yung result ng inyong investigation, sabi ko nga, 2 weeks lang. In fact, I can provide you names of people na pinirahan nyo dahil sa LOA na yan. Pero mga ito, ang tagal. Bakit? Nagtatawaran kayo? Nor the status of ang this ongoing gusto ko next time, investigation. lahat ng mga contractors na na-issue nyo ng LOA, even DPWH officials, ilabas nyo na agad yung resulta. Huwag na patagalin pa. Huwag nang mag-antay pa kayo ng something. Now, District Engineer ng DPWH, Assistant District Engineer ng DPWH, Bulacan. The name is Bryce. Etong taon to, meron siyang Ferrari, meron siyang Lamborghini at nakapangalan pa sa wife niya. Okay, alam niyo ba ito? Monitor niyo ito, mga taga-DPWH? His name is Bryce. And he owns a Lamborghini, he owns a Ferrari, and he goes to the casino almost every single night. At meron tayong mga video niyan, pwede tayo humingi ng video niyan sa Soler, sa Okada, at makikita yung pagmumukha niya doon sa VIP room. For the So, hindi niyo monitor to? For the information of Senator Tulfo, his real name is Bryce Erickson Hernandez. There you go. He is the Assistant District Engineer. Andito ba siya? He is not here. Ito po yung district engineer, Your Honor, No, Mr. ang Chair. tinatanong ni Senator Tulfo, si Bryce. Wala po yata. Okay. So, my next question, wala pa. So, imbestigahan niyo po yon. Kaya naman, at saka gusto ko yung Ferrari niya at saka Lamborghini hilain at i-auction in favor of the government kasi I'm sure yung pera yun galing sa korupsyon yon. Wala siyang karapatan na magkaroon ng ganong klaseng ari-arian tapos nagkakasino pa. Monitor niyo yun. Okay? Now, next. Iloilo City Mayor Raisa Treña said flood control projects in Iloilo under St. Timothy and Alpha and Omega are non-functional which caused flooding worth 560 million. So, naka-recover na ba dito tayo in terms of warranty? DPWH? Yung sa project na yon? Wala po akong idea, Mr. Chair, Your Honor. Well, dapat magkaroon kayo ng idea by now. Alam niyo naman po, magkakaroon tayo ng hearing ganito. Dapat inimbestigan niyo lahat ng mga project na questionable. Ito, lumabas sa media to, na question ni Mayor Treñas. So, go and investigate this. Okay. Now, dalawa na lang. Paano tayo nakakabawi doon sa mga proyekto na mga ghost projects or yung mga delayed? Di ba meron yung tinatawag na performance bond? So, Meron din pong retention money na hindi marirelease kung hindi pa nakompleto yung project. now, kung hindi pa nakumpleto ang project dahil delayed, di ba may tinatawag na liquidated damages? Meron din po. Magkano na po nasingil doon sa mga liquidated damages and give me a list of those projects na matagal ng delayed o yung iba pa ghost na dapat yan 1/10 of 1% per day. So kung yung project ay delayed na for 1 year, just imagine that's hundreds of millions na. Kung pag-ipon-ipon natin, are you doing that? Yun po ay kukunin natin ng datos sa mga implementing offices kung nakapag-apply po sila ng liquidated damages sa mga delayed projects, Your Honor. Okay, 103 contractors, natanong ko na ito noon, hindi nyo ako nasagot kasi minadali ako noon. 103 contractors blacklisted. Okay, out of these 103 contractors blacklisted, dahil nga hindi maganda yung kanilang trabaho, substandard and ghost projects, bakit isa lang ang flood control projects doon?
out of 103. At ngayon, pinag-uusapan natin sabog-sabog na napakarami pala mga flood control projects na nangyari sa ating bansa. And yet, sa 103 na na-flag down ng DPWH, isa lang bukod tangi ang may kinalaman sa flood control. Why? Mr. Chair, Your Honor, hindi ko po masasagot. Wala po akong... No, I asked this question before. Then, dapat nasagot yun na by now. Kasi, tinanong ko na dapat prepared na kayo. 103, tapos isa lang ang flood control. Parang naglulukuhan tayo rito. Diba? So, next time, pwede siguro, Mr. Chair, obligahan natin mga ito na pag susunod na hearing, i-provide nyo sa amin ang reason kung bakit sa 103, isa lang ang flood control project na ano nyo, na flag down. I-flag ko po sa Director ng Procurement Service, Your Honor, Mr. Chair. Sino siguro sa DPWH in charge of that? Maybe you have to research and ask. Procurement Service po yung ng Central Office po yung in charge ng siguro pagre-recommend. Of course, implementing office po ang makakaalam niyan kung sila ay kailangang i-blacklist o delay sila. Kaya nga, kung kailan nila i-blacklist, so kailangan i-blacklist, kaya nga 103 got blacklisted. But unfortunately, out of the 103, only one was involved in flood control project. So ano nangyari doon sa iba? Na pinag-uusapan natin ngayon by the hundreds na. Tama? You follow me? You know what I'm saying, ma'am? Yes, Your Honor. Okay, next time. Siguro next time din, Mr. Chair, dalawa na lang. Papatawag natin itong mga insurance companies. That's a good idea. Patawag natin itong mga insurance companies as well. Kasi pagdating sa warranty retention money, yung sa faulty projects, ang sinasabi, ang nakarating sa aking information, mabagal daw ang pagbayad nito mga insurance companies. Baka ito mga insurance companies, ito yung mga fly-by-night o house show na which is also owned by some of the people from the DPWH. Kaya hindi nababayaran, nasasayang lang itong mga warranty faulty projects. Yung pag-warranty, pagpakabayad sa kanila. And then the last but not the least, a couple of months ago, nag-raid ang NBI sa Bulacan sa mga steel mills selling cheap, substandard steel. Okay. Senator Rapi, the insurance commissioner, I think, is present. Is there, nandiyan ba insurance commission? So bakit yun ang reklamo, Mr. What's your name, sir? Regalado, sir. Are you investigating itong mga insurance companies to make sure that they're legit, that they're capable, that meron silang kakayahan magbayad? Dahil ang reklamo din kasi bakit matagal ang pag-process sa pagbayad para doon sa warranty ay mabagal doon yung pag-process nitong mga insurance corporations. Yeah, we managed to settle the claims when they are filed with us. But ganito lang ho yung proseso natin. Insurance companies are sureties. No? They only cover about 30% of the project, and then ang bawat risk po nila ay hanggang 250 million. Kami po, ang jurisdiction namin, ang pwede lang namin magamit is about 5 million. At yung iba po, they have to go to the civil courts to claim. Ang punto po dito is kung hindi makolekta sa mga kontraktor, pwede hong dumiretso ang DPWH sa amin para tulungan sila because these are all callable on demand. Yung po ang ating DPPB at DB. Okay, meron naman pumunta taga DPWH para doon sa proseso na sabi ninyo? The last time I checked, wala po kaming Wala. natatanggap. Bakit wala? Ang dami mga projects na dapat kailangan mabayaran dahil under warranty dahil palpak. And yet, sabi niyo walang pumupunta. Yeah, wala po. At sinasabi ng DPWH, mabagal daw kasi magbayad yung insurance companies. And yet, DPWH doesn't come to you para ilapit. Wala po ang DPWH. Usually ho, it's settled between the DPWH and the contractors. So DPWH, paki-check ba't hindi lumalapit sa insurance company? Yes, Your Honor. Okay, and last, yung mga cheap steel mills na ito'y paboritong puntahan ng mga loko-loko mga contractors. Alam niyo to, tumatawa kayo ng ulo, especially dyan sa Bulacan, marami yan, nag-raid na nga yung NBI niyan. Unfortunately, yung ginawa nilang raid, house show lang. Matapos nilang raid, humingi lang ng pera, and then umalis na.
Ito ang nakakatakot dahil Mr. Chair, especially mga earthquakes, di ba, pina-expect natin na pwede mangyari anytime. Pati sa mga kalsada rin, ito yung mga galing China, na mga, in fact, ba na ito sa China, ito mga steel products. Alam niyo po ito, bakit hindi niyo po ito pinagre-raid? O bakit hindi niyo po ito pinapapasara? At patuloy pa rin po kayong nagiging parokyano ng mga steel mills na ito. Siguro sir, may tatanong ko yan sa aking mga kasamaan na nasa distrito, yung sinasabi niyong Bulacan District, o kaya sa regional director po ng Region 3 na nakakasakop nun. Dahil ngayon ko lang po din narinig yung NBI na ni-raid, na nag-raid or something. Ngayon ko lang po narinig. So, ibig sabihin, NBI hindi gumawa ng coordination sa inyo to inform you na, hey, marami mga steel mills sa buong bansa, kasama din yung Bulacan, i-raid namin dahil ito ay bilihan ng mga kontraktor ng DPWH na mga substandard materials. Sa opisina ko po, walang nagko-coordinate. Baka po sa opisina ni former Secretary Bonoan. Siguro, Mr. Chair, next time, invite din natin DPWH saka DTI. I mean yung DTI and NBI. Yes, I think we will do that. Thank you. That's all, Mr. Chair. Are you done? I walk the talk, so 5 minutes before tapos na. Actually, Yusek, hindi mo sinagot yung isang napaka-importanting tanong niya. It's about the performance bands, security bands. Kasi dapat, halimbawa, ghost project talaga, o defective yan, talagang wala na. Hindi ba, you will need to terminate the contract and declare a default para makakolekta kayo sa insurance company. Tama po, sir? Yes, Mr. Chairman. Callable yung ano ninyo Kasi Yes. kung hindi naman kayo magdi-declare at hindi nyo i-terminate ang contract, mahihirapan lang sila. And everybody will go to court. Matagal po yun At saka yung sinasabi ni Senator Rapi, yung nag-raid kasi mali yung ni-raid niya sa Bulacan nagpunta. Alam po nyo kung nasaan yung mga substandard tsaka yung mga counterfeit na mga bakal-bakal na yan, mga reinforcing bars. Nandiyan sa San Simon, Pampanga. Yan ang steel capital of the Philippines today. Yan, for your information. So, I'm sorry, Mr. Chair, Pampanga ka pala. Not Bulacan, sinabi ko, Pampanga. Pampanga yun. Tama ka. So, San Simon yun, San Simon. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.